Affordable educational plan ba ang hanap nyo? Let me share with you Future Scholar. Meron tayong tinatawag na rule of thumb when it comes to life insurance. So, for our goal na education, dito tayo titingin sa pinakababa, which is 5% of the income daw kailangan mapunta sa child's education. So para unti-untiin mo yung savings na to para hindi ka mahirapan mag-ipon kasi nga education is a guaranteed expense. For example, ang income mo is 50,000 or ang income nyong mag-asawa is 50,000. So multiply nyo siya ng 5%, magiging sagot is 2,500 per month. So 2,500 per month, itabi mo siya para mag-save ka for your child's education. Kung naghahanap ka ng affordable na education plan para sa anak nyo, Future Scholar ng AIA Philippines ang babagay sa inyo. So dito sa Future Scholar, meron kang 2 options. So una, pwedeng 5 years ka magsasave, or second, pwede kang mag-save until age 17. Ang kaibahan sa plan na to is yung portion of it, yung kunyari kalahate o kaya 20%, pwede mong ilagay sa guaranteed. So kahit up or down ng market, kung ano yung nakalagay sa plan, yun yung matatanggap. And then yung other half niya, or other 80%, pwede siyang nakalagay sa non-guaranteed, which is yung stocks natin. So ito yung mga benefits ng ating Future Scholar. So of course, meron na tayong life insurance benefit. So the moment na ma-approve yung plan, covered na agad yung anak mo until age 100 or until such time withdraw mo na lahat yung savings sa plan niya. Second, meron tayong tinatawag na guaranteed educational benefit. So ito yung sinasabi natin na kung ano yung nakalagay sa proposal or sa contract rather, so yun yung magiging basehan at that time na magmamature na yung plan, which is pag age 18 na siya. Yung next is payer's benefit, usually for death and disability to. So, pag naguhulag tayo ng plan, hindi natin alam kung ano yung mangyayari na sa family members or yung kung sino yung maghuhulog, mamatay siya or totally disabled, baka hindi niya na mahulugan yung plan. Pero dito sa payer's benefit na to, in case ma-death, premature death o kaya ma-total and permanent disability yung nanay or tatay na naguhulog ng plan, si AIA na ang maghuhulog on behalf of you hanggang matapos yung plan. Because of this rider or this benefit, make sure natin at mabibigyan ka ng peace of mind na in case something happened, masisecure natin yung savings mo para sa education ng anak mo. Para sa first option ng plan, which is 5Pay, for example, 30 years old si mother at 1 year old si baby, so ito yung ating plan. So 30,000 per year o kaya 7,500 per quarter. Meron na rin siyang immediate na coverage na life insurance sa 120,000 until ma-withdraw lahat ng plan o kaya naman ma-cover siya until age 100. May guaranteed educational benefit na mamaya papakita ko sa inyo at payer's benefit. So let's focus on this illustration. So for example, ang plan ng anak nyo, pinili nyo yung 5Pay na Future Scholar. So 30,000 siya per year times 5 years, 150,000 yung hinulog natin. Mag-aantay lang tayo hanggang mag-age 80 na siya para makakuha tayo ng 2 payouts in a year. So kung nakalagay dito is 6,000 pesos divided by 23K lang yan. Ng June, first day ng June, tsaka first working day ng December. So June tsaka December ang payout. Ito namang guaranteed educational surrender value, ayan, yun nanditong katapat, is kapag ginawa nyo is hindi lang 6,000 ang kukunin, kinuha mo na yung buong plan na guaranteed, yan yung makukuha natin. Ayaw mo na mag-antay ng 19, 20, 21. Pero since dito, nilagay ko na yung 20% lang ang guaranteed, kaya maliit yung nakikita mo, no? So, yung 80% nilagay ko siya sa VUL or Variable Unit Link, sa stock siya. So, para merong potential yung savings, yung education fund ng ating anak, para mas mag-grow pa. So, tingin naman tayo dito sa mga may checks, no? Sa 0%, 4%, 10%, that's regulated by the Insurance Commission. So, dito na lang tayo tumingin sa gitna sa 4% para medyo realistic. Kasi kung titingin kayo dito sa rightmost na column, 3.29% ang current na rate natin kapag nilagay sa funds na to, example. So, dito, pag in-stop na natin yung plan, withdraw ko na lahat ng guaranteed, pati non-guaranteed, ang matatanggap natin is 194,000 pag 18 years old na yung anak mo. Kunyari 1 year old pa lang siya ngayon. So yan, makuha natin yan. So 150K yung binayad mo, 194 ang kinuha natin. So kumita pa ng 44,000 yung money mo, tapos na-insured pa yung anak mo in the past 18 years. So nakalibre pa tayo ng insurance, di ba?
Kaya instead na ilagay natin to sa alkansya, sa bahay, o kaya ilagay sa bank, at lalo na kung long-term din naman ang purpose, highly recommended tayo na maglagay tayo sa vehicle kung saan pwedeng lumaki yung money natin in the long run, lalo na kung gusto natin magkaroon pa ng insurance, so life insurance company yung babagay. Alam kong yung value na nakikita mo ngayon ay hindi masyado appealing, hindi siya malaki for you, lalong-lalo na kapag 18 years old na yung anak mo, 194,000 lang, di ba? Barya na lang yan in the future for us. Ano na lang yung mararating niya sa ang school, di ba? Kaya I highly recommend na kapag nag-increase na yung income mo, magdagdag ka dito sa plan. So, pwede kang maghulog ng 1,000 pesos na top up. So, kahit na within first 5 years pa yon, basta may extra ka, lagay mo dyan. And then, after the 5 years, hulog ka lang ng hulog. So, pwedeng 30,000, 10,000, 20,000, 50,000. So, kung magkano extra mo, ituloy-tuloy mo lang din. So, para instead na magastos mo siya, so, ma-save mo siya for your kids' college education funding. So, dito yung Future Scholar, bagay na bagay siya kung savings for the college fund of your kids. Kung clear ka naman at the start na gusto mo na mas malaking savings for your child's education, pag magka-college na siya, so itong pay up to age 17 yung marirecommend ko. Same lang din ang huhulugan, so 30,000 pero hanggang age 17. So, tingnan naman natin pag mas matagal kang magsisave for your child's education. So, kunyari 30,000 times 17 years, so mangyayari, that's 510,000 na savings. So, pag 18, 19, 20, 21, so ito yung guaranteed educational payout na matatanggap natin. Ito yung kapag sinurrender, pag ayaw mo na mag-antay. So, 20% nasa guaranteed, 80% nasa stocks. So, tingnan natin tong 4% na lang. So, 600,000 plus yung money na estimate at 4%. Pero 510,000 lang yung sinave at nakalibre pa tayo ng insurance niya in the past 18 years. For example, pag magka-college na siya sa first year niya, sobra pa itong estimated savings natin para sa pangangailangan niya for that year. So, marirecommend ko, iwan mo na lang yung portion of it para may opportunity pa siya para mag-grow yung money. So, withdrawin mo lang kung ano yung pangangailangan, tapos itira mo dito. Tapos pwede kang maghulog pa rin ng mga extra para mas lumaki pa siya. And yung ibang ginagawa ng aming mga clients based on our suggestions ay wag nilang ubusin lahat yung money dito. Lalo na kung may extra money pa naman dahil katrabaho pa yung parents at that time. So, mangyayari, pwede mong i-convert itong plan na to as personal plan na ng anak mo. So, pwedeng ikaw ang owner ngayon, pero pag gumraduate na siya, ibigay mo na sa kanya tong savings plan, so fully paid na siya, and then dyan na siya maghulog, minimum 1,000 pesos, mag-grow na yung plan, insured pa siya. When yung portion of it, 'di ba, dito, hindi mo na withdrawin yung mga education na lang, pangbaon lang 'yan kunyari. Tapos yung dito, gawin mo na lang na ipunin mo para gawin mong graduation gift niya. So tsaka mo withdrawin lahat and then yun yung bibigay mo pag nakagraduate na. So, pag na-transfer mo na tong ownership ng plan na to, so bahala na siya kung gusto niya gawing savings plan, pang travel fund, savings for his or her big goals, bahay, kotse, o kaya naman maging savings for marriage or retirement money. So, ayan, kaya lumalaki dito kung sakaling hindi nag-withdraw, so may opportunity pa siya for growth. And because of old age, kunyari man, hindi naman niya withdraw lahat, active pa yung plan, in case of premature death, whichever is higher, yun yung matatanggap ng kanyang beneficiary. So, whether yung life insurance o kaya naman yung investment or savings rather ng ating plan. So, that's it. That's Future Scholar. So, if you have other questions, you may comment down below or you can send me a message.